Dahil sa tubong Mindoro, ang vlogger na si Ken, hindi na lumayo pa para gumawa ng content para makatulong sa mga katutubong mangyan sa kanilang lalawigan. Mula sa pagpapasaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng teddy bear at chocolates, hanggang sa pagtulong sa mga may sakit, lahat ng yan po, laman ng kanyang natatanging pagresponde. Ano nga ba ang kanyang naging inspirasyon para gumawa ng mabuti sa iba? Narito at inyo pong panoorin. Sa kanyang pagluwas sa Maynila mula sa kanilang lalawigan sa Mindoro, ay personal ding binisita ng vlogger na si Ken, o mas kilala bilang The Good Mangyan, ang Net25. At sa ating pakipagkwentuhan sa kanya, ibinahagi niya kung paano nagsimula ang kanyang hilig sa pagbablog na nasasabay niya ang kanyang pagtulong sa kapwa. Nagsimula po ako nung since pandemic po. Hindi pa po ako influencer noon. Naka-create pa lang po ako ng isang grupo na tinatawag po yun na barter community. So yung barter community na po yun po yung pakikipagpalitan po ng kalakalan na kung saan po yung mga gamit natin, mga lumang gamit na hindi po napapakinabangan ay pwede pa po mapakinabangan ng iba sa pamamagitan po ng pakikipagpalitan ng lumang gamit sa pagkain yung mga daily needs po natin. So marami pong mga nagsabi po sa akin na bakit hindi ko rin try mag-vlog, ganyan, mag-influencer. So gumawa po ako na pangalan po na The Good Mangyan. So hango po sa pangalan na The Good Samaritan. Sana kung saan po maganda po yung mga ginagawa ko, yung mga hadikain. At kahit na nakaraos na tayo sa epekto ng pandemya, itinuloy pa rin niya ang pagtulong sa mga tao sa kanilang lalawigan. 2008, ako po ay parang nagsisimula na po tumulong. Wala pa po ako sa social media kahit po wala po akong kakayahan o walang pera. Kumbaga po, bilang kabataan, wala ka sa posisyon, pwede kang tumulong. Nagsimula po kasi ako dun sa pamimigay pa lang po ng mga chocolates, mga teddy bear, dun po ako mas kilala. Kumbaga po, parang sarap na sa pakiramdam na nakakapagbigay ka ng saya sa bawat tao na kahit wala naman pong hinihinging kapalit. Isa sa pangunahing tinutulungan nila ay ang mga katutubong mangyan. Nag-focus na po ako din sa mga katutubong mangyan po namin na which is sila po talaga yung mga dapat po masigit po na nangangailangan. Umaakit po talaga kami ng bundok. So minsan po umaabot kami ng halos 10 to 12 hours para maihatid lang po yung tulong para sa aming mga katutubong mangyan. So marami po kami mga dala, mga goods, mga used clothes kasi yun po talaga yung mga kailangan po nila. As in talagang hike po siya. Meron po kasing mga katutubong mangyan po namin na nasa baba at meron naman po na nasa bundok lang po kasi mas gusto po nila na tahimik lang po sila. Kaya yung iba po na hinahatiran po namin, kulang din po sa edukasyon, sa mga pagkain. Pero kahit po nasa baba yung iba, kulang pa rin po sila sa mga pagkain. Kaya kahit papaano po, yun po yung mga tinutulungan namin, nagdadala po kami ng tulong. Kwento pa ni Ken, ang kanyang pamilya ang naging inspirasyon niya para tumulong sa mga tao. Unang po sa lahat, yung aking pong pamilya, tapos yung, tapos yung siyempre po, yung pagiging mahirap din po namin dahil danas ko din po yung isang tuka din po. Bahay lang din namin na ikupo, nakakain kami ng tubig asin, ganyan, bagong ulam. Kumbaga, yun po yung naging inspiration ko, yung mga magulang ko din. Lang po kami noon, nangangalakal po, bakal bote, may bisikleta po kami, tapos may mga sidecar. Hanggang college naman po ako. Bali, vocational po, hindi po kami nakapagtapos lahat. So marami rin po ako naranasan sa buhay ko. Nagtitinda po ako ng mga kung ano-ano, nagtrabaho sa gasolinahan, sa kung ano-ano pa po mga trabaho na hindi ganun kalaki yung kita. Ang kinikita ko po buwan-buwan, mga 2,500 monthly lang po yun. Ganun lang po kaliit yung sahuran po ng 2,500. Alam ko po hindi pa rin po sapat para sa amin yun. Kumbaga po, kahit po ganun lang kaliit yung kita ko o yung sahod ko, masarap lang po talaga sa pakiramdam na nakakapagbigay ka ng saya sa mga tao kahit alam mong wala ka. Katunayan, nakuha niya ang ganitong gawain sa kanyang mga magulang. Wala naman pong masabi yung mga magulang ko kasi ganun din po sila eh. Doon ko po nakuha yung kagandahan loob po sa magulang ko. Kaya sila po yung unang-unang inspirasyon ko sa bawat ginagawa ko po. Dahil wala nga din po kaming pera noon. Kumbaga nakikita ko din po sa kanila kung paano po sila tumulong sa mga tao.
na kahit walang-wala po sila, ganun din po sila nakakapagbigay sila sa tao. At dahil sa kanilang kabutihan, unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Siguro po mga 12 years ago po. Kasi po nagkaroon kami ng business din. Yung business po namin is ukay-ukay. So doon po nabago yung buhay namin sa ukay-ukay. Hanggang sa ngayon po, ayun. Kung ano, may mga blessings po kami natatanggap, yun din po yung tinutulong namin. Yung ibang kita po namin sa business po namin, sa RTW, pinapamahagi pa rin po namin sa mga tao. Nagiging maingat rin umano siya sa mga taong lumalapit sa kanya para manghingi ng tulong. Community po yung pinupuntahan ko, pero may mga individual din po kami mga binibigyan po ng tulong. Pero chinecheck ko po mabuti kung sila po baga talaga yung deserving o masigit po na nangangailangan ng tulong. So kapag talaga po sila yung deserving o masigit na nangangailangan, pinupuntahan po namin yan kahit malayo, kahit kung saang sulok po yan ang lugar namin. Nagsusurvey po muna kami, nagtatanong po ako sa mga iba-ibang tao, totoo po ba ito, ganyan. Kasi hindi po pwedeng basta na lang ako magbigay. Kailangan po muna puntahan ko ng isang beses bago po ibigay yung tulong. Naaalala niyo pa ba si Allen? Isang katutubong mangyan na sumikat dahil sa kanyang talento sa pagkanta. At sa tulong ng mga sponsors, maging ang kanyang kinikita sa pagbablog, mas madami pang mga taong kanyang narerespondihan. Madami po kasi dumadating sa akin katulad po yung blessings. Kaya nga po lagi ako nagpapasalamat kay Lord na tuloy-tuloy lang po yung blessings na binibigay niya sa akin. Kaya po marami po ako nabibigyan ng mga tao na ipapamahagi. Kaya nung una po nakakatuwa lang po kasi dati paunti-unti lang po yung mga binibigay ko. Hanggang sa ngayon po dumadami na po ng dumadami. Ayun, hanggang may mga sinasahod po ako, mga promotional, then yun po binibigay ko sa mga tao. At sa oras ng sakuna, agad din siyang rumiresponde. Katulad po yung mga nabahaan, katulad po yung isa na po yung sa napuntahan namin sa Pola, kung natatandaan niyo po yun. Yung oil spill po, so marami rin po kami na ibigay na tulong doon. Kasi sobrang hirap din po ng mga tao doon dahil parang bumalik po yung COVID sa kanila. Parang pandemic din po nung time na yun nung nagdaan po yung oil spill. Pero ngayon po, nakakatuwa na po dahil unti-unti na po silang nakakabangon. Mga relief goods, mga bigas, noodles, mga dilata, dahil wala po silang kakayahang mangisda noon dahil nga po gawa ng oil spill. Maging ang mga taong may sakit ay kanya ring natutulungan. Tulad na lamang ng batang si Rayan na may git 1 buwan nang may kakaibang karamdaman. So, gising na ikaw, be. Tumulong na sa atin, be. So, nakilala ko po si Baby Rian dahil marami po nag-mention sa akin na dagod mangyan, baka po pwede matulungan itong bata na to. So, agad ko naman pong inaksyonan agad yung bata and chinek ko nga po talaga kung may katotohanan po yung mga nag-message sa akin. Kaya pinuntahan ko po agad sa hospital. So nagtanong po agad muna ako sa mga kakilala kong nurse doon. Nung nakita ko po yung sitwasyon ni Baby Rian, halos parang maiyak na po ako dahil nung nakausap ko rin po yung tatay, syempre magulang din po ako. Ramdam ko po kung ano yung sakit na nararamdaman ni tatay pag ako yung nasa sa sitwasyon na niya yun. So ayun po, halos ano po siya, 35 days na pong tulog nung abutan ko siya. Hindi po talaga siya nabumulat. Ayun nga po, ang findings po ng doktor is meningitis po and parang coma na rin po. At dahil sa kagustuhan niyang matulungan si Rayan, ay ginamit niya ang kanyang platform para may kampanya ang mga pangangailangan ng bata. Kinausap ko po muna sila na humingi muna ako ng paintulot kung pwede po natin videohan si Baby Rian. May kakayahan po akong tumulong pero hindi ganun kalaking halaga. Ang madaling paraan po natin para maipakita, maipabot natin sa ibang tao yung sitwasyon ng anak ninyo, ipopost ko po yung video. Hanggang sa nag-viral naman po yung video at marami pong naantig doon at naawa po sa kabata. Hanggang sa marami po ako nakalikom. And ayun po, tuluyan na po nakalabas si Baby Rian. Sobrang laking tulong po yun para sa kanila at si katulad po no, nasa labas na po si Baby Rian, kailangan po nila ng karagdagan o pang araw-araw na gamutan po ni Baby. Sobrang nagpapasalamat po yung mga magulang niya dahil paunti-unti na po siya nakaka-recover, nakakamulat na po siya. Sobrang saya ko din po, parang nagbubunga din po yung ginawa ko para sa kanila. Para sa akin po, wala naman po akong hinihinging kapalit eh. Kumbaga, nasa puso ko lang po siguro talaga yung pagtulong.
Kasi noon pa man po, bata pa lang ako, parang gusto ito na po talaga yung passion ko. Ang kaso nga lang po, parang wala akong kakayahan. Kumbaga, andito lang po ako para maging inspirasyon din sa iba, sa mga kabataan na kahit wala ka pong posisyon sa buhay, wala ka sa politiko, wala kang pera, pero kahit ganito yung kalagayan mo, kaya mong tumulong. Basta nasa puso mo yung pagtulong. Pwede niyo po akong i-message para mas marami pa po akong matulungan tao. Huwag po kayong mag-alala, makakaasa po kayo na nasa mabuting kamay po yung mga ipinapadala po ninyo. Sa mga nais naman pong humingi po ng tulong kay The Good Mangyan, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook page na The Good Mangyan po. At sa mga nais naman po magbigay po ng tulong, nandyan pa rin po ang ating Facebook page, The Good Mangyan pa rin po. Sa lahat ng pagkakataon, hindi hadlang ang estado ng buhay para makatulong sa mga nangangailangan. Tulad na lamang ni Ken, ang The Good Mangyan, na pagmamahal at malasakit ang naging puhunan para makagawa ng paraan na makatulong sa iba. Naging daan ito para siya'y maging matagumpay sa buhay, kaya't mas marami pang tao ngayon ang kanyang narerespondihan. Ako si The Good Mangyan, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.